Ang ating serye ay nagsisimula sa ating bida, si Mimi, na sumama sa kanyang kaibigang si Yuna sa templo. Doon, nanatiling abala si Yuna, hawak ang kanyang telepono, at nanunood ng kanyang paboritong idol group, ang Like. Patuloy siyang sumisigaw para sa kanila, at naiinip na sumigaw ng mag-isa, dahil walang kasama sa pag-cheer niya. Kaya sinabihan niya si Mimi, halika't panoorin mo ang video, sabay tayong sumigaw, magugustuhan mo ang grupo. Pero si Mimi ay may gulang na at tumanggi, sinasabing kinasusuklaman niya ang mga idolo at iniisip na wala silang silbi. Sabi niya, kung hindi raw sila gwapo, hindi raw sila sisikat. Ibig sabihin, ang buong tagumpay at kasikatan nila ay nagmumula sa kanilang hitsura. At malinaw mong mahahalata na may pilat sa pag-iisip si Mimi at galit siya sa mga lalaki, lalo na sa mga gwapo. Ayaw niya sa sino mang maganda. Bakit? Ganoon talaga siya. May inaasahan kang dahilan. Mayroon lang siyang dahilan, hindi na kailangan ng paliwanag. Sinusubukan ni Yuna na kumbansihin siya, kilalanin mo lang ang grupo. Baka magustuhan mo sila. Pero tumanggi si Mimi, at ayaw na niya sa lahat ng ganoong klaseng tao. Kinukutsa siya ni Yuna, sinasabing, manatili kang ganyan, mabubuhay ka ng miserable at mamamatay kang miserable. Labis na tumama ang pangungusap na ito kay Mimi, na nagpapaalala sa kanya ng isang bagay mula sa kanyang nakaraan na nagpabago sa kanyang buhay ng 180 degrees. Dati ay isang magandang babae si Mimi, na may mataas na tiwala sa sarili. Noong high school, may nagustuhan siyang lalaki. Sa kasamaang palad, ito ang pinakagwapong lalaki sa paaralan. Pinag-aagawan siya ng lahat ng babae dahil sa lalaki. Ang dami niyang tagahanga, hindi na nakakatawa. Gayunpaman, naglakas loob pa rin siya, sumulat ng isang liham ng pag-amin para sa kanya, at iniabot ito mismo sa kanya. Sabik niyang hinintay ang tugon nito, iniisip ang kanyang mga romantikong panaginip, hanggang sa nagulat siya nang malaman niyang nailabas nito ang kanyang love letter sa group chat ng klase. Pinagtawanan siya ng lahat, tinatawag siyang desperado at walang hiya. Sabi nila, paano niya nagawang magkagusto sa pinakagwapong lalaki sa paaralan. Mula noon, kinasusuklaman na niya ang pag-ibig, lalo na ang mga lalaki. Kinamumuhian pa nga niya ang pagpasok sa paaralan dahil sa lahat ng pambubuli na natanggap niya. Natroma siya, kinamumuhian ang lahat ng lalaki, at naiinggit sa sino mang gwapo. Pero sabi ni Yuna sa kanya, kung makikilala mo ang grupong ito, magugustuhan mo sila. Babaguhin nila ng lubusan ang pananaw mo sa mga lalaki, lalo na ang kanilang pinuno, si Kota. Napakabait niya, matulungin, kaibig-ibig, perpekto, at literal na walang kapintasan. Sagot ni Mimi, ayokong makilala ang kahit sino. Salamat, tama na. Ayoko nang matikman muli ang pag-ibig. Pagkatapos ng mga pinagdaanan ko, natunaw ang puso ko sa sakit. Pagkatapos ay nagdasal siya, O Panginoon, ayoko na ng pag-ibig. Pagkatapos ay naalala niya ang kalusugan, at isang malaking bahay, mga kotse, mga palasyo, wala ng pag-ibig. Sa wakas, nanalangin siya laban sa lalaking minahal niya 5 taon na ang nakalilipas. Sana'y malaglag lahat ng buhok niya, para maging kalbo siya. Hayaan siyang magdusa, para hindi na siya makasakit ng ibang babae. Pagkatapos niya, pumasok na siya sa trabaho. Nalaman natin na nagtatrabaho siya sa isang maliit na restaurant bilang isang sous chef. Isang araw habang naglilinis ng mesa, nakita niya ang grupo na parang nasa TV. Nagpakilala sila, at binanggit ng pinunong si Kota ang pangalan niya. Nakita niya kung gaano ito katalino at kabait, tunay na matamis, may tiwala sa sarili, at may ambisyon. Sinabi niya na ang pangarap nilang magtanghal sa pinakamalaking music festival sa Japan, maging numero 1 trend, at makakuha ng maraming tagahanga. Nang magtanong ang host tungkol sa kanilang pinakamalaking hiling, sinabi ni Kota na umaasa siyang makapagpalaganap ng kaligayahan sa lahat ng dako, para walang sino man ang malungkot o masaktan. Nangilabot si Mimi, posible ba talagang maging ganoon ang isang tao? Hinding-hindi, malamang nagbibiro lang siya. Sa totoo lang, palihim siyang isa palang baliw, bully, at napakasamang tao. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin niya, nagulat siya nang makita si Kota na pumasok sa restaurant. Mas gumaganda pa siya sa totoong buhay, 100 beses na mas maganda kaysa sa TV. Hindi siya makapaniwala, siya ba talaga yon? Nang tignan niyang mabuti, siya nga talaga yon.
Sinubukan niyang tumakas bago pa siya nito apihin o saktan ang damdamin, ngunit inutusan siya ng chef na kunin ang order ni Kota at dalhan siya ng tubig. Nang tumayo siya sa tabi nito, namangha siya sa kagandahan nito, sa balat nito, sa mukha nito, lahat. Walang kapintasan sa kanya, pero pagkatapos ay sinabi niya sa sarili, marahil ay maganda siya sa panlabas na anyo, na parang buwan, ngunit sa loob ay maaari niya akong saktan. Hindi ako lalapit. Nagpa siyang tretuhin siya ng mahigpit. Tinanong niya ito kung ano ang gusto nitong kainin. Sabi niya, pizza. Bumili siya nito, pero naalala niya kung gaano kamahal ni Yuna si Kota, kaya nagpa siyang sorpresahin ito sa pamamagitan ng pagkuha ng pirma nito. Pero hindi naintindihan ni Kota at inakala niyang tagahanga niya si Mimi. Pinirmahan niya ito at naramdaman niyang obligado siyang gantihan ito sa pagkagusto sa kanya, kaya bigla niya itong niyakap. Natigilan si Mimi. Hindi siya sanay sa mga lalaki. Buong buhay niya ay kinamumuhian niya ang mga ito at lumalayo, at biglang may isang gwapong lalaki na naging malambing sa kanya at niyayakap siya. Natarante siya, nagalit, at sinunggaban ito. Anong ginagawa mo? Hindi ako isa sa mga tagahanga mo. Kinuha ko ang autograph para sa kaibigan kong si Yuna. Sumagot si Kota, mula ngayon, gagawin ko ang lahat para magustuhan mo ako. Sabi ni Mimi, maniwala ka sa akin, hindi ka magtatagumpay. Hindi mo kailanman mapapasakin ang puso ko. Galit ako sa mga lalaking may nag-aalab na pagnanasa, at sa lalaki niya ibinubuhos ang lahat ng trauma niya. Kahit wala siyang ginawang mali, tahimik siyang umiiyak dahil sa kung gaano ito kalupit. Pag-uwi ni Mimi, tinawagan niya si Yuna at sinabing nakilala niya si Kota. Tinanong ni Yuna kung ano ang ginawa niya, ngunit kinabahan si Mimi, natatakot na aminin na nagkamali siya. Naniyakap siya nito, sinigawan siya nito, pinaiyak, at ngayon, ang buong sansinukob ay laban sa kanya. Kaya tinapos niya ang tawag. Sasabihin ko sa iyo mamaya, o papatayin mo ako. Isinulat niya sa kanyang diary, ipinapaalala sa sarili na lahat ng lalaki ay manloloko, walang lalaking karapat-dapat sa kanyang puso, at dapat niyang iwasan si Kota sa lahat ng paraan bago pa siya mahulog sa kanya, dahil medyo nagkagusto na siya sa kanya ngayon. Ang hindi niya alam ay kinabukasan, nagpa siya si Kota na bumisita muli sa restoran. Nanatili siya sa kanya at inaliw siya, para lang tulungan siya at hikayatin siyang mahulog sa kanya. Ang unang ginawa niya ay ipinakilala siya nito sa grupo, parang binibigyan siya ng mga album, litrato, magazine, umaasang magkaka-interes ito. Inimbitahan pa nga siya nito sa isang konsyerto at binigyan ng VIP ticket na may kasamang gift meal. Pero naiinis ang babae at sinabing, wala sa mga to ang gumagana sa akin. Bawiin mo ang pagkain. Ayoko nang makita ulit ang mukha mo. Sabi ni Kota, ano pa nga ba ang magagawa ko? Hindi ka naman talaga nakakaramdam ng pagkabagot o kalungkutan. Si Yuna lang ang kilala mo sa buhay mo. Sabi niya wala siyang nararamdaman at gusto niyang magtrabaho ng husto, kumita ng pera, bumili ng apartment at kotse, at maging independent. Sabi niya sa kanya, sige, gagawin ko ang parte ko. Dadalawin kita araw-araw at pagagandahin ang pakiramdam mo, unti-unti, hanggang sa mapagod ka at mahalin mo ako. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula na siyang masanay sa kanya. Napansin niyang mabait talaga ito, palaging tumutulong sa lahat. Isang araw, nakita niya ito sa isang panayam kasama ang aktres na si Yamika at inakala niyang nagde-date sila o kung ano paman, ngunit wala siyang pakialam. Isang araw, habang tumutulong si Kota sa restoran, pumasok ang dalawang lalaki. Nakilala siya ng isa at sinimulan siyang kutsain ng malupit. Inaasahan ni Mimi na lalaban si Kota o gagamitin ang kanyang katanyagan para sirain ang buhay ng lalaki. Ngunit sa halip, humingi ng tawad si Kota at sinabing susubukan niyang pagbutihin ang kanyang sarili para magustuhan siya ng lalaki. Napagtanto ni Mimi kung gaano siya katatag, isang taong kayang labanan ang mga negatibong komento. Pero ang hindi niya alam ay pagkatapos umalis ng lalaking iyon, lumabas si Kota at nagsimulang umiyak. Sinabi niya rito na talagang nasaktan siya sa lahat ng mga salitang iyon, ngunit kailangan niya itong itago dahil siya ang pinuno. Kung may mapansin ang kanyang grupo na mali sa kanya, maaapektuhan din sila, at makakaapekto iyon sa kanilang buong karera. Sinabi rin niya sa kanya na, sa kaibuturan ng kanyang puso, nais niya sana ay maging mabait ang buong mundo at sana'y tretuhin ng lahat ang isa't isa ng maayos. Dapat ay nanood na ang lahat ng Space Tune noong mga bata pa sila, aniya.
Pagkatapos ay umalis na siya. Bigla, bahagyang humanga si Mimi sa kanya, pero sinabi niya sa sarili, gumising ka na. Isa siyang sikat na idolo na napakaraming tagahanga at magagandang babae sa paligid niya. Hindi kanya kailanman magugustuhan. Sinabi niya na mula ngayon, wala na siyang kinalaman dito. Bawal magbasa ng mga negatibong komento. Bawal manood ng kahit ano tungkol sa kanya. Wala. Pero laking gulat niya nang malaman niyang umorder pala ng pagkain si Kota at partikular na hiniling sa kanya na ihatid ito. Nainis siya at sinabi sa sarili na ituturing niya itong parang food delivery lang at aalis agad. Pero natigilan siya nang makita niya itong biglang sumulpat sa harap niya, ipinakikita ang mga kalamnan nito. Sa sobrang gulat niya, nalaglag niya ang pagkain sa sahig. Sinamantala niya ang sitwasyon at sinabihan siyang pumasok na lang ito sa loob at magluto ng tanghalian para sa kanila dahil sinira niya ang kanilang pagkain. Sinimulan niya itong kulitin at lapitan, na lalong nagpakaba sa kanya. Pero nang mapansin niya kung gaano siya ka-tense, sinabi niya rito na kamakailan lang siya umarte sa isang romantikong drama at nagpa-practice lang. Nagpa-practice lang ako. Huwag mong intindihin ng hindi tama at isipin mong may gusto ako sa iyo o sinusubukang manligaw. Naiinis siya, pero nagkunwari siyang walang pakialam. Patuloy siyang kinakausap ni Kota, sinusubukang paginhawahin siya hanggang sa matapos siyang magluto. Tinanong siya nito tungkol sa pamilya nito. Sinabi niya rito na nag-iisa lang siya. Pumanaw ang kanyang ina, umalis ng bansa ang kanyang ama, at siya ay nakatira ng mag-isa. Nagtanong siya tungkol sa pamilya ng lalaki, at sinabi niya sa kanya na nakatira rin sila sa ibang bansa. Ipinakita niya sa kanya ang mga larawan, at napansin niya ang isa sa kanya kasama ang isang magandang babae. Mukhang malapit sila, kaya tinanong niya kung sino siya. Sabi niya, matalik kung kaibigan siya, pero hindi na nagbigay ng iba pang detalye. Nagsimulang mag-asyong si Mimi na nililigawan niya talaga ang babaeng iyon at itinatago lang niya ito para maiwasan ang mga iskandalo na maaaring makaapekto sa kanyang grupo. Pero tiniyak sa kanya ni Kota na hindi sila nagde-date at hindi siya maaaring makipag-date kahit kanino dahil ayaw niyang magalit ang mga tagahanga niya. Sinabi niya sa kanya, pero buhay mo yan. May karapatan kang magmahal ng isang tao. Sumagot siya, oo, buhay ko ito, pero ayokong may masaktan. Mamahalin ko ang mga tagahanga ko at gagawin ko ang mga bagay na nagpapasaya sa kanila. Dagdag pa niya, kailangan kong panatilihing nakangiti at nararamdamang mahal ang bawat tagahanga. Tinanong niya, kahit patretuhin ka nila ng masama at magsulat ng mga negatibong komento. Sabi niya, oo, titiisin ko. Noon ko pa man ginagawa iyon. Nagsisimula na siyang makaramdam ng simpatiya para sa kanya. Napagtanto niyang hindi madali ang trabaho nito. Hindi lang siya basta isang gwapong lalaki na may simpleng buhay. Ang buhay niya ay puno ng pressure, mga komento ng puot, at mga taong umaatake sa kanya ng walang dahilan. Kahit hindi pa nila siya nakikilala, isang gwapong mukha lang ang nakikita nila sa screen at akala nila ay kilala na nila ito. Hindi rin niya maitatanggi na dati ay katulad din niya sila, hinuhusgahan ang mga idolo, kinamumuhian sila dahil sa kaakit-akit nila. Ngayon, nakokonsensya siya at nagpas siyang hindi na niya huhusgahan ang sino man nang hindi sila nakikilala. Pagkatapos niyang magluto, umalis na siya. Habang pauwi, bigla niyang nakita ang parehong bully na inamin niya noong high school na nakatayo kasama ang ilan sa kanilang mga dating kaklase. Nang makita nila siya, sinimulan nila siyang kutsain. Hoy, hindi ba't yan yung babaeng umamin sa'yo noong high school at tinanggihan? Yung babaeng walang dignidad. Tingnan mo siya ngayon. Salamat sa Diyos at tinanggihan mo siya. Kahit ang sapatos ko ay mas maganda pa sa mukha niya. Nang marinig ito, naalala ni Mimi ang lahat ng pambubuli na pinagdaanan niya. Namumula ang kanyang mga mata dahil pakiramdam niya ay mahina pa rin siya, hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili. Hindi niya napabuti ang kanyang buhay o ang kanyang hitsura. Tumigil siya sa pag-aaral. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na restaurant. Pakiramdam niya ay walang nagbago. Pero biglang tumakbo si Kudo papunta sa kanya, niyakap siya, at sinabing kasintahan niya ito. Pinagalitan niya ang bully. Paano mo siya nagawang kausapin ng ganyan? Sa tingin mo ba wala siyang paprotekta sa kanya? Nagulat ang bully at sinabing, nililigawan mo siya. Paano mo siya nakuha? Paano siya nakontento sa isang katulad mo? Namuuna naman ang mga luha niya. Pero sa pagkakataong ito, ipinagtanggol siya ni Kauta. Hindi niya ako nakuha. Nahulog ang loob ko sa kanya sa unang tingin pa lang.
Hinabol ko pa nga siya. Natigilan si Mimi. Walang sino man ang nagtanggol sa kanya at tiyak na wala ni isang sikat na idolo na nagkataong crush niya. Ngunit bago pa man siya maging masaya, nakilala na ng mga tao si Kuda. Inilabas ng lahat ang kanilang mga telepono para mag-record at magkalat ng mga chismis. Mabilis na sinunggaban ni Kuda si Mimi at tumakbo para makatakas bago pa man may makapagkuha ng litrato at masaktan siya. Sa wakas ay tinanong niya ito, bakit mo ginawa iyon? May kaunting pag-asa pa siya na baka sabihin nitong may gusto siya sa kanya, kahit hindi sinasadya. Ngunit winasak nito ang pag-asa niya. Sabi niya, gagawin din niya iyon sa kahit sinong babae dahil itinuturing niya itong kapatid at ayaw niyang umiyak ito. Sinabi niya rito na hindi karapat-dapat ang maton na iyon sa kahit isang luha at tinanong kung paano niya nagustuhan ang isang taong kasing pangit ng kalbong lalaki. Dagdag pa niya, huwag kang malungkot. Balang araw, makakakilala ka ng isang mabuting lalaki na magmamahal sa iyo kung sino ka at titingnan kang maganda dahil ikaw na. Nang walang anumang pagsisikap, lubos siyang naapektuhan ng mga salita nito. At nagsimulang maisip ni Mimi na marahil isa. Talaga ito sa mga tagahanga niya, lalo na't ang dami nitong album at litrato, at sa tuwing ilalabas ang bago niyang pelikula, ipinapadala niya ito agad sa kanya nang hindi na niya kailangang pumunta sa sinehan. Unti-unti niyang ibinabahagi sa kanya ang lahat. Sa paglipas ng panahon, nalulungkot siyang maging sigurado sa kanyang nararamdaman at napagtanto na mahal niya talaga si Kota, ngunit wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Dapat ba siyang sumulat ng liham para umamin dito? Paano kung pagtawanan siya nito o apihin siya tulad ng ginagawa ng kanilang mga kaklase? Nagdesisyon siyang hindi na niya muling aaminin ang kanyang pag-ibig dahil ayaw niyang masira ang kanilang pagkakaibigan at mauwi sa pagiging mag-isa at itakwil, lalo na't sinabi nito sa kanya na hindi siya makikipag-date kahit kanino para hindi niya magalit ang kanyang mga tagahanga. Kasabay nito, tinitipon ng Kota ang like team at ina-update sila tungkol sa kanilang mga pinakabagong nagawa, na ang kanilang huling kanta ay nagte-trend, at sa lalong madaling panahon ay makakamit na nila ang kanilang pangarap na magtanghal sa pinakamalaking festival sa Japan. Malapit na ring umabot sa 3 milyong subscribers ang kanilang YouTube channel, tulad natin, mga minamahal na manunood. Malapit na silang maging isa sa pinakamalaking grupo na may mga tagahanga kahit saan, kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang mga notification. Sa panahon ng pagpupulong, lahat ay nagpasalamat kay Kota dahil siya ang pinuno at ang may hawak ng responsibilidad. Sa kalagitnaan nito, tumawag ang manager ni Kota, sinabi sa kanya na natanggap na ang grupo para magtanghal sa festival at malapit na silang matanggap ng pinal na pag-aproba. Ang kanilang kanta ay nominado rin para sa ilang mga parangal, at ang kanilang bagong album ay sumisikat kahit saan. Malapit na silang maglabas ng bagong kanta. Tuwang-tuwa si Kota at sinabi sa kanila na simula pa lamang ito. Mas lalo pang sisikat ang kanilang katanyagan, kasama ang kanilang pera at mga tagahanga. Isa sa mga aktres na nakatrabaho ni Kota ay lumabas sa TV at nagkwento tungkol sa kanya, sinasabing tunay siyang matamis at mabait, ang tipo ng taong kayang magpagaling ng mga sugat, at sino mang makakasalamuhan niya ay mai-inlove sa unang tingin. Napanood ni Mimi ang panayam, lumaki ang kanyang paghanga, ngunit nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil naging abala ito nitong mga nakaraang araw at hindi na siya pumupunta sa restoran para tingnan siya o kulitin tulad ng dati. Parang naramdaman niya ito, tinawagan siya ni Kota at hiniling na ihatid ang isang order sa kanya. Pagdating niya sa kumpanya, laking gulat niya sa dami ng mga tagahangang naghihintay para lang magpakuha ng litrato kasama ito. Kinabahan siya at hindi alam ang gagawin, ngunit naawa ang gwardya sa kanya at isinama siya sa elevator, at sinabi kung saang palapag matatagpuan ang apartment ni Kota. Sa elevator, nakasalubong niya si Yumiko, ang aktres na katrabaho ni Kota, at laking gulat niya dahil ito ang unang beses na nakita niya ito sa totoong buhay. Sinabi ni Yumiko sa kanya na napakaganda niya at tiyak na nahulog na ang loob ni Kota sa kanya, habang iniisip ni Mimi, sino ba ako para ikumpara sa iyo? Hindi iiwan ni Kota ang lahat ng kagandahang ito at titingnan ako. Isa lamang akong ordinaryong babae. Ano pa nga ba ang halaga ko? Pagdating niya, nalaman niyang matagal nang naghihintay si Kota at sinabi niya sa kanya na lahat sila ay nagugutom. Napansin niya ang maraming litratong nakakalat sa paligid niya. Nang tanungin niya ito, ipinaliwanag niya na ito ang mga damit na kailangan niyang piliin para sa pista. Sinabi niya rito na gusto niya talaga ang isa sa mga terno, at sinabi niyang isusuot niya ito.
Labis siyang natuwa na pipiliin nito ang gusto niya. Pagkatapos, napunta ang atensyon niya kay Sam, isa sa mga miyembro ng grupo ni Kota. Sinabi niya kay Sam na maganda ang damit nito at gwapo rin ito, at tinanong kung ano ang gamit nito para sa magandang buhok nito. Tinanong ni Kota kung gusto niya ito, at sumagot siya, oo, astig talaga siya. Nagseselo si Kota, pero sinubukan niyang itago ito. Habang nag-uusap sila, sumama sa kanila ang mga like members at nakita silang magkasama. Pinuri nilang lahat si Mimi, sinasabing maganda at maamo siya, at mahal na mahal nila siyang parang kapatid. Hiniling pa nga nila sa kanya na pumili ng kanilang mga damit pang pista dahil napakasarap ng panlasa niya. Sinabi nila sa kanya na madalas na nilang naririnig si Kota na pinag-uusapan siya, na masarap ang kanyang mga luto, at napakabait niya, ang pinakamagandang babaeng nakilala niya. Nagpakilala silang lahat sa kanya, at pakiramdam ni Mimi ay nahulog siya sa isang garapon ng pulot, napapaligiran ng mga gwapong lalaking humihingi ng kanyang opinyon at nanliligaw sa kanya. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Dati ay isa lang ang hiniling niyang mahalin siya, at ngayon ay 6 na lalaki na ang kasama niya, bawat isa ay mas kaakit-akit kaysa sa isa. Pero nagselo si Kota at sinabing, guys, iwan niyo na siya. Siya na ang pumili ng damit ko. Pumili na kayo ng sarili niyong damit. Isa siya sa mga tagahanga ko, hindi sa iyo. Nagsimula siyang lumapit sa kanya, na siyang ikinabahala niya. Natarante siya at aksidenteng nahulog ang daladala niya, pati na ang diary niya. Napansin ni Sam ang diary niya sa sahig, pinulot niya ito, at nangingibabaw ang kuryosidad nang makita niyang isinulat nito ang tungkol sa pagmamahal kay Kota, ngunit wala siyang sapat na kumpiyansa para umamin dahil sa tingin nito ay hindi siya maganda at walang pagkakataon sa isang katulad niya. Nakaramdam siya ng awa para sa kanya. Samantala, sinabi ni Kota sa kanya na mayroon siyang photoshoot sa isang magazine at hiniling dito na sumama para suportahan siya. Natuwa siya at sinubukang ipahiwatig ang nararamdaman niya para dito, ngunit pagdating niya, nakita niya itong nakaupo kasama si Yumiko. Silang dalawa ay masinsinan na nag-uusap at mukhang magkasintahan, na parang magkasintahan. Nawalan ng pag-asa si Mimi, iniisip na wala na siyang pagkakataon, kaya umalis siyang malungkot. Sinundan siya ni Sam at ibinalik ang diary, sinabi sa kanya na natagpuan niya ito sa lupa at binuksan ito. Nagpanik siya, lalo na nang direktang tinanong nito kung mahal ba talaga niya si Kota. Nabigla siya nang mabasa ito ng lalaki, nagalit siya, iniwasan ang tanong, at pinagalitan ito dahil sa pagbabasa nito ng walang pahintulot. Sinabi niya sa kanya na kung mahal niya si Kota, dapat siyang umamin sa halip na tumakas. Hindi niya dapat gawin ang parehong pagkakamaling ginawa niya ilang taon na ang nakalilipas. Nabigla siya at nagtanong kung paano niya nalaman. Sinabi niya na nabasa niya ang natitirang bahagi ng diary at nalaman ang tungkol sa batang lalaki na nanakit sa kanya noong high school. Sinabihan niya itong huwag magalit. Hindi siya ang may problema, kundi ang lalaking iyon. Maton ang lalaki, gago, at hindi niya dapat isara ang puso niya dahil lang sa isang bigong karanasan. Habang nag-uusap sila, dumating si Yumiko at binati si Sam, sinabing tapos na ang shooting niya kasama si Kota. Nang makita niya si Mimi na nakatayo roon, tinanong niya kung sino ito. Sinabi ni Sam na si Mimi ang assistant ni Kota. Palagi siyang dinadalhan ng pagkain. Nagpapasalamat si Yumiko kay Mimi sa pag-aalaga kay Kota. Nahihiya si Mimi dahil napakaganda at mabait ni Yumiko. Napansin ito ni Sam at pabirong niyakap si Mimi, sinasabing isa rin ito sa mga tagahanga niya at mahal na mahal din siya nito. Naiinis na itinulak siya ni Mimi. Sinabihan niya itong layuan siya, at nagulat. Siya na hindi siya kinabahan o naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso niya nang hawakan siya ni Sam. Dahil kapag ginawa niya iyon dati, malamang ay magugulat, magpanik, at magkakamali ang lahat. Pero ang nakakagulat ay lahat ng nangyayari ngayon ay nagpapaliit sa tingin ni Yumiko dahil isa pala ito sa mga tagahanga ni Sam at gusto niya itong ligawan. Kaya naman tinanong niya si Mimi kung maaari silang maging magkaibigan para mabantayan siya nito. Binati niya ito at hinawakan ng mahigpit ang kamay, na ikinatakot ni Mimi. Iniisip niya na umaasta ng ganoon si Yumiko dahil nagseselos ito kay Kota. Hindi niya alam na may gusto pala si Yumiko kay Sam. Samantala, kinukunan si Kota ng video at tinatanong kung may pinagsisisihan ba ito sa buhay niya. Naalala niya ang isang sandali kasama ang isang kasintahan niya, ngunit itinanggi niya ito at sinabing wala siyang pinagsisisihan.
Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe kay Mimi na humihingi ng paumanhin dahil abala siya sa pag-film nitong mga nakaraang araw at hindi niya ito makontak. Sinabi niya rito na babawi siya at gusto niyang lumabas ito kasama niya bukas, ngunit kailangan talaga nilang kunan ang music video para sa kanilang bagong kanta, kaya hiniling niya rito na pumunta sa lokasyon ng pag-film at doon mag-cheer para sa kanya. Pumunta siya at napansin niyang kinakabahan ang isa sa mga miyembro at hindi kayang gampanan ng maayos ang eksena. Mukhang masisira niya ang lahat, kaya binihisan nila siya ng uniforme ng mga estudyante at pinasabay siya sa pag-arte para makapagpahinga ito. Dahil sa kanya, tumigil na ang kanyang kaba. Kinunan nila ang music video at naging kahanga-hanga ang kinalabasan. Nagpasalamat ang lahat kay Mimi at pinuri ang kanyang pag-arte, sinasabing may talento siya ngunit hindi niya alam kung paano ito gamitin. Akala niya iisang tao lang ang makakasama niya sa pelikula, ngunit laking gulat niya nang malaman niyang kailangan niyang makipag-film kasama ang buong grupo. Bawat miyembro ay nagkukwento ng kani-kanyang romantikong linya na parang mga paro-paro. Pinigilan niya ang sarili para hindi mahulog sa kahit sino sa mga ito, hanggang sa dumating ang pagkakataon ni Kuda. Nang sandaling magsalita ito at magsabi sa kanya ng mga romantikong salita, natigilan siya at nawalan ng malay sa kaligayahan. Ayos naman ang lahat, maliban sa kanya. Hindi niya kinaya. Nataranta ang direktor at dinala siya sa isang silid para makapagpalit ng damit at makapagpahinga. Matapos masigurong maayos ang lahat, binigyan siya nito ng maraming regalo dahil tinulungan sila nito na tapusin ang pag-film. Natuwa siya at pinili ang figurang Hugis Kuda, inilagay ito sa harap niya, at binigyan ito ng isa na may nakasulat na, "Walang panganib, walang saya." Pagkatapos ay sinubukan niyang aminin ang kanyang nararamdaman sa figure, sinasabing mahal na mahal niya ito at umaasa na balang araw ay masasabi niya rito ang totoo. Sinabi niyang dapat na niyang itigil ang pagtakas sa kanyang nararamdaman, ngunit nabigla siya nang makita niya si Kuda na nakatayo sa harap niya, kinakabahan, at nagbago ang mukha nito. Sinabi niya sa kanya na narinig niya ang lahat at alam niyang nagbibiro lang siya, at mahal niya ito tulad ng pagmamahal niya sa iba pang miyembro ng grupo. Bilang isang tagahanga, wala nang iba pa. Hindi siya tumugon, kinabahan, at mabilis na tumakbo palayo, ngunit naalala niya ang mga sinabi ni Sam at napagtanto niyang ito ay isang pagkakataon na hindi niya maaaring palampasin. Alam na rin naman niya ang nararamdaman niya. Nagpasya siyang sabihin sa kanya ang totoo, bumalik, at inamin na mahal niya ito at may tunay siyang nararamdaman para dito, hindi tulad ng iba. Sabi niya, lahat sila ay mga kapatid ko, pero ikaw, hindi ka isang kapatid, ikaw ang mahal ko. Wala na akong ibang makita sa iyo. Hinahangaan kita, at gusto kitang makasama, at baka balang araw ay mahalin mo rin ako pabalik. Nagulat siya nang humingi siya ng tawad at sabihing wala siyang nararamdaman para dito at hindi niya ito makakasama, lalo na sa ngayon. Napagdesisyonan niyang hindi na siya makikipag-date kahit kanino, at ang lahat ng pagmamahal niya ay para lamang sa kanyang mga tagahanga. Tinanong siya ng babae kung hindi ba siya ang tipo niya, o hindi maganda, o kung may nagawa ba siyang mali. Ang kabaligtaran ang sinabi niya rito, na isa itong perpektong babae, pero siya ang may problema. May psikolohikal na trauma raw siya at hindi pa handa sa isang relasyon, at ayaw niya itong mapahamak. Matapos malaman ang nararamdaman nito, sinabi niya rito na hindi na sila maaaring maging magkaibigan dahil hindi na siya makakakilos ng normal kapag kasama siya, at palagi rin itong magiging hindi komportable, kaya mas mabuting putulin na lang ang relasyon. Gulat at nalungkot siya, pero hindi tulad noong nakaraan, hindi siya nawalan ng tiwala sa sarili. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang tapakan ang kanyang pride at huwag itong pakawalan. Susubukan niya itong muli at muli, dahil sa huli, wala pa rin itong karelasyon, at sa totoo lang, kahanga-hanga siya. Saan kaya siya makakahanap ng isang katulad niya, isang lalaking may magandang asal, hitsura, at pera? Ang una niyang hakbang ay ang pagsasabi sa sarili na kailangan niyang baguhin ang kanyang hitsura. Pumunta siya sa gym para magpalaki ng kalamnan para magustuhan siya nito, ngunit nabigla siya nang marinig niya ang mga babae na nagsasalita ng masama tungkol kay Kuta at sa iskandalo nito. Naguguluhan siya. Anong eskandalo? Binuksan niya ang Twitter at tiningnan ang mga trending topic at nakita niyang trending si Kuta. Lumalabas na ang trending topic ay dating karelasyon niya ang isang babae noong high school at hinabol niya ito hanggang sa magustuhan niya. Ngayon, lahat ng mga tagahangang dating nagmamahal sa kanya ay galit at iniinsulto na sa kanya.
May mga pahinang ginawa para lang atakihin siya at sirain ang reputasyon niya. Kahit ang mga tao sa TV ay pinag-uusapan siya ng masama, sinasabing hindi lang ang hitsura ang mahalaga at dapat katakutan ang mga cute na taong nakangiti dahil may itinatago silang mga pangit na sikreto. Nanood si Mimi ng palabas at nagalit dahil siya lang ang nakipag-ugnayan ng malapitan kay Kuta at alam niyang napakabuti nitong tao, sa loob at labas. Pero nag-aalala siya na baka makaapekto ang usapang ito sa kanya, maging dahilan para ihiwalay niya ang sarili, malungkot, itigil ang lahat, at sumuko. Lumitaw si Sam at sinabi sa kanya na may sorpresa siya. Nang tanungin niya kung ano iyon, binuksan niya ang isang kahon at inilabas si Kuta. Sinabi niya sa kanya na nagpasya siyang manatili sa kanila hanggang sa hamupa ang iskandalo, at nag-isip sila ng husto, at wala silang ibang mapagkakatiwalaan kundi siya. Sinabihan niya siyang alagaan siya, nagbibiro na karapat-dapat siya sa 100 lalaki. Sinabi niya sa kanya na nagmamakaawa siya, at inuwi niya si Kuta. Inilagay siya sa kwarto ng kanyang mga magulang, at sinabi sa kanya na tinutulungan lamang niya siya dahil sa grupo, hindi dahil gusto na niya ito. Tiniyak niya rito na hindi siya magtatagal, hindi siya guguluhin, at makikinig sa kanya. Samantala, sa kumpanya, sumiklab ang kaguluhan. Inaatake ng lahat ang grupo ni Kuta. Malapit na sana nilang makamit ang kanilang pangarap, ang magtanghal sa pinakamalaking festival, ngunit nakansela ito. Nawalan din sila ng kalahating milyong tagasunod sa loob ng wala pang 24 na oras. Lahat ay stressed, lalo na si Yamako, na natatakot para kay Kuta dahil alam niyang maaaring makaapekto ang mga bagay na ito sa kanyang kalusugang pangkaisipan. Siya ay sensitibo at mabait. Napansin ni Mimi na may sakit si Kuta, at wala sa sarili. Sinabi niya rito na parang nilalagnat siya. Sinuri niya ito at nalaman na totoo. Agad niya itong inalagaan, binigyan ng gamot, nagpuyat buong gabi, at nilagyan ng malamig na tuwalya ang noo nito hanggang sa gumaling ito. Sinamantala niya ang pagkakataon, at tinanong siya kung nagsimula na rin ba itong kamuhian siya dahil sa mga tsismis. Sinabi niya rito na imposibleng kamuhian niya ito, dahil wala naman siyang nakitang iba mula rito kundi kabutihan. Napakabait nitong tao, bakit naman niya ito kamumuhian? Hindi naman siya ganoon kababaw. Sinabi niya rito na marahil ay maraming itinatago ang lalaki sa likod ng kanyang mabait na personalidad, pero hindi naman siya masamang tao. Mali lang ang pagkakaintindi sa kanya. Sinabi rin ng babae na wala siyang pakialam sa mga iyon. Alam niyang mabuti itong tao, na hindi kailanman makakasakit ng kahit sino. Naging emosyonal siya at umiyak, dahil siya lang ang naniniwala sa kanya. Binuksan niya ang kanyang puso, at sinabi sa kanya ang katotohanan tungkol sa tsismis. Ikinwento niya rito na noong unang panahon, mayroon siyang matalik na kaibigan na nagngangalang Ray. Para na siyang kapatid nito. Siya lang ang kinakausap niya tungkol sa lahat ng bagay, at mahal na mahal siya nito, at sinusuportahan siya, dahil palaging naglalakbay ang mga magulang nito, at nag-iisa lang siya. Ipinaalala niya rito ang larawang nakita niya sa bahay nito. Ang babae sa larawan ay si Ray. Sabi niya ay maayos naman ang lahat sa pagitan nila, hanggang sa isang araw nalaman niyang may gusto ito sa kanya. Hindi niya alam kung paano magre-react, dahil isa na siyang idolo, at ang pakikipag-date ay magdudulot ng mga iskandalo, at bago pa lang ang grupo. Walang lugar para sa gulo o tsismis. Kahit na may nararamdaman din siya para rito, pinigilan niya ang mga ito. Ibinaon niya ang mga ito, at piniling tumakas mula sa kanyang nararamdaman, at tuluyang dumistansya sa kanya. Sa tuwing nagmemensahe ito sa kanya, hindi siya nito sinasagot. Kahit sa kaibuturan niya ay gusto niya itong makausap, iniisip niya na ang paglayo ang pinakamahusay na paraan, para hindi magkagusto sa kanilang dalawa, at para protektahan siya, dahil alam niyang maaaring masaktan siya ng mga tagahanga. Kalaunan, nawalan siya ng pag-asa, at tumigil sa pagmemensahe. Isang araw, nakatanggap ang lalaki ng malungkot na balita. Namatay ang babae sa isang aksidente sa sasakyan habang pauwi siya galing paaralan. Nalugmok siya sa depresyon, at nakaramdam ng matinding pagkakasala, dahil hindi niya pinansin ang mga mensahe nito, at lumayo. Nang sa wakas ay binuksan niya ang kanilang chat, natagpuan niya ang mga mensahe nito. Palagi siyang sinusuportahan nito, sinasabing mahal niya ito, na hindi siya gagawa ng gulo, o magkakalat ng tsismis, at mamahalin niya ito mula sa malayo, basta't ayos lang ito. Mas lalong lumala ang kanyang pagkakasala, dahil napagtanto niyang nagkamali siya rito. Nawala sa kanya ang taong pinakamamahal niya,
ang taong nagmamalasakit sa kanya, nang walang hinihinging kapalit. Simula noon, na-trauma siya sa ideya ng pag-ibig, mga relasyon, at maging sa malalapit na pagkakaibigan. Ayaw na niyang mawalan muli ng kahit sino, tulad ng pagkawala ng kaibigan niya. Dahil doon, napagdesisyonan niyang hindi na niya tatakas kay Mimi. Haharapin niya ito, at sasabihin dito na hindi pa siya handa para sa isang relasyon. Oo, magugulat siya ng ilang sandali, ngunit kalaunan, makakalimutan din niya ito. Gumanda ang pakiramdam ni Mimi nang malaman niyang tinanggihan siya nito, dahil sa trauma nito, hindi dahil sa hitsura nito, o alinman sa mga kalokohang naisip niya. Nagpasya siyang aliwin ito, at nanatili sa tabi nito, hanggang sa bumuti ang kalusugan nito. Sinabi niya sa kanya na pinag-isipan niya ang mga sinabi nito buong gabi. At napagtanto niyang nagkamali ito at gayon din sa kanya. Namatay ang kasintahan nito sa isang aksidente, at wala siyang kasalanan doon. Minahal lamang siya nito mula sa malayo, at sinuportahan siya mula sa malayo. Oo, nagkamali siya nang hindi niya sinasagot ang mga mensahe nito, pero hindi niya alam na haantong pala ito sa ganoong kalalim. Tadhana iyon. Hindi niya dapat sisihin ang sarili o parusahan ang sarili habang buhay, sa isang bagay na wala siyang kontrol. Medyo gamaan ang pakiramdam niya dahil sa mga sinabi nito, ngunit nang buksan niya ang kanyang telepono, laking gulat niya nang matuklasan na may isang website na nagpost ng balita na mabubuwag ang grupo. Hinihiling ng mga tao na patalsikan si Kuta, kung hindi ay ibuboykot nila ang buong grupo. Mabilis na umalis si Kuta sa lugar ni Mimi, at pumunta sa kumpanya. Lumipas ang isang buong linggo, at tuluyan na siyang nawala. Walang tawag, walang pagbisita. Lumulubog siya sa mga iniisip, sinusubukang malaman kung paano ibabalik ang kanyang imahe sa harap ng mga tao. Stressed ang buong team, lalo na si Yamiko, na takot para sa kanya, dahil alam niyang maaaring masira siya muli ng ganito. Kaya pumunta si Yamiko sa restaurant ni Mimi, at hiniling dito na tulungan si Kuta, at bisitahin ito. Noong una, natarante si Mimi, at kinabahan at nabalisa. Ngunit kalaunan, naglakas loob siyang gumawa ng isang bagay na magpapasaya sa kanya. Nagluto siya ng pagkain para sa kanya, at nagpapadala ng mga ito kasama ng matatamis at nakapagpapatibay na mensahe araw-araw. Pagkatapos, pumunta siya upang mag-cheer para sa grupo kasama ng mga tagahanga. Ang kanyang mga salita ay yumantig sa puso ng mga batang babae, at nagsimula silang kumalma, at muling sumuporta kay Kuta. Sinabi nilang mahal nila siya, hinihintay ang kanyang pagbabalik, at mananatiling tapat sa kanya magpakailanman. Nagpakalat si Mimi ng positibo saan man siya magpunta, sinasabi sa mga tao na ang grupo ay kahanga-hanga, at karapat-dapat sa suporta. Malakas siyang naghiyawan, bagamat dahil sa kanyang social anxiety, nagsuot siya ng maskara. Nagsimulang pag-usapan ng mga tao ang kanyang katapatan, at naging trending topic ito. Nagdulot ito ng matinding ingay, at maraming tao ang naimpluwensyahan niya, at nagsimulang magtanong tungkol sa katotohanan. Kung siya nga ba talaga ang may pananagutan sa pagkamatay ng batang babae, o hindi. Napanood ni Kuta ang video, at natuwa siyang nandyan ito sa tabi niya. Ngunit nakokonsensya pa rin siya. Nagpasya siyang aminin ang lahat, at naglabas ng opisyal na paghingi ng tawad, sinasabi sa lahat na kung gugustuhin nilang mapawi ang kanilang sama ng loob sa pamamagitan ng pag-alis sa kanya sa grupo, wala siyang pakialam. Ngunit nanatili ang buong koponan sa tabi niya. Sinabi nila sa kanya na hindi nila siya kailanman pababayaan, at hindi kailanman makakaramdam ng kapayapaan habang wala siya. Dinalhan sila ng kanilang manager ng mga kahon na puno ng mga sulat, mensahe ng suporta, at paghihikayat. Isinama rin ni Mimi si Yuna at pumunta sa kumpanya, habang isinisigaw ang pangalan nito. Nang lumitaw si Kuta, labis itong natuwa. Sinabi niya sa kanila na ihahayag niya ang katotohanan sa lalong madaling panahon, at babalik ng mas malakas kaysa dati. Nag-ipon ng lakas ng loob si Mimi, tinanggal ang kanyang maskara, umiyak, at sinabi sa kanya na hindi siya nag-iisa. Palagi siyang tatayo sa tabi niya, mamahalin siya, tulad ng mga tagahanga na naghihintay sa kanya. Lahat ay naantig, at ibinunyi ang pangalan niya. Maging siya ay naantig, at hiniling na sana'y tumakbo siya palapit sa kanya, at yakapin siya. Ngunit hindi niya magawa. Habang papunta sila sa pista, naglabas si Sue ng isang sobra at sinabing napadaan siya sa bahay ni Ray. May nakita siyang sulat na naka-address kay Kuta. Binuksan ito ni
Kuta at nalaman niyang nakasulat si Ray na hindi na niya ito mahal sa romantikong paraan. Pagkakabit lang iyon dahil magkasama silang lumaki. Ngayon ay iniisip niya ang makasama ang iba, at hinanggad niya ang kaligayahan nito sa piling ng ibang babae. Sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa si Kuta. Nakumpirma niyang hindi ito ang dahilan ng pagkamatay nito, ni hindi rin ito nagalit sa kanya. Hiniling niya sa kanya ang mabuti, at matagal na niya itong pinatawad. Labis siyang natuwa nang makita niya ang lahat ng mga screen sa labas, na nagpapakita ng kanyang mga litrato at video, kasama ang mga taong sumusuporta sa kanya. Lahat ay naghihiyawan para sa kanya, at lahat ng ito ay dahil kay Mimi, na siyang nagpasimula ng uso, at nagbunyag ng katotohanan. Nagpadala si Kuta ng mga mensahe kay Ray na humihiling na magkita sila. Dinala niya ito sa puntod ni Ray, ipinakilala, ipinakita ang sulat, at sinabihan siyang sa wakas ay titigil na siya sa pagsisi sa sarili. May pagkakataon na siyang magmahal at mahalin muli. Labis na ikinatuwa ni Mimi ang mga sinabi niya. Sinabi niya rito na susuportahan niya ito magpakailanman, kahit na itakwil siya nito. Mananatili itong isa sa mga tagahanga nito, at mananatili sa tabi niya sa anumang bagay. Pagkaalis niya, gumawa ng pahayag si Kuta sa media. Sinabi niya ang buong katotohanan, at ipinakita ang sulat ni Ray bago ito namatay. Muling nakiramay sa kanya ang mga tao. Mas lalo pang tumaas ang kanyang popularidad, at sa halip na mawalan ng kalahating milyong tagasunod, nakakuha siya ng 3 milyon. Naganap ang pagdiriwang sa tamang oras. Ipinakita ng lahat ng screen ang kanilang pagtatanghal, at nanood ang lahat. Napakaraming views ang nakuha nila, at naubos lahat ng album. Naabot niya ang tugatog na pinapangarap niya. Isang araw, habang naghahatid ng pagkain si Mimi, nakita niya ang anunsyo ng konsyerto, at masaya siya sa kanyang tagumpay, ngunit nanatili siya sa loob, pakiramdam niya ay lalayo siya, parang isang bituin sa langit. Nagpasya siyang burahin ang numero nito, at patuloy na suportahan ito ng tahimik mula sa malayo. Napakahirap na hakbang iyon para sa kanya. Pumunta siya sa templo upang ipagdasal ito. Bigla na lang siyang hinabol ni Kuta, at sinabing hindi na siya muling tatakas. Napagtanto niyang mahal niya ito, at hindi niya ito kayang layuan. Hindi sila maaaring magkaroon agad ng relasyon, ngunit sa unang pagkakataon na ipahayag niya na siya ay manliligaw, pipiliin niya ito, at sasabihin sa lahat na mahal niya ito. Pinasalamatan niya ito sa pagtangkilik sa kanya sa lahat ng oras na ito. Sinabi niya rito na naghiwalay na ang grupo, at nagkawatak-watek na ang lahat, ngunit hindi niya ito iiwan kailanman. Inamin niya ang kanyang pagmamahal para rito, at labis itong natuwa. Sinabi niya sa kanya na maghihintay siya sa tamang panahon, maaaring hindi ngayon, maaaring mamaya, kahit naabutin pa ng maraming taon. At dahil dyan, dito nagtatapos ang ating kwento. Paki-like at subscribe naman. Magkita tayo sa susunod na drama. Paalam.